Hello, Insay mangutana. Diray. Diri ako. Diri magtindog. Ha? Dito nga. Ang mangutana diri sa tunga. Tindog diri sa tunga. Ha? Diri? Okay, maayong hapon. Ana kay pangutan na Brad. Unsa may baruganan sa same-sex marriage karon nga gi-recognize man sa gobyerno? Nga gi-recognize? Gi-recognize sa gobyerno. Kadungdong kasi iniingon si Digong sa una nga. Si Digong ba? Si Digong nga. Kalipay mo na nila, ingos Digong. Sige tayo, usbay mong pangutan. Unsay ako ang opinion mahitungod ni anang same-sex marriage ba? Kaya diha sa... So mo to una nimo nga pangutana. Nya tubago na nako. Sige. Hantod karon ang gobyerno sa Pilipinas wa pagid mausab ang iyahang tudlo. Hantod karon gidili gihapon ang same-sex marriage dinhi sa atong nasod. Mao na panalitan si Aisa Sigera nagpakasal sa Amerika sa iyang uyab nga anak ni kinsa ganitong si di sa Trillo, no? Sa Amerika kunuhay gikasal sila, sibil. Pero pag abot niya dinhi, kung mo pirma siya og dokumento biodata baron or unsa, pag abot sa civil status, maobliga siya check sa single. Di niya pwede ang isulat dito nga married siya. But pasabot, intonsi sa imong pangutana, wa gitugtan. Laing pangutana. Unya ka na, Sir, si... Okay na to tay, kato nga pangutana. Vice ganda kay ang yang asawa si Ayon, laki gihapon. Unsa ba na? Kanang makita nato sa TV, social media, kita nakatay sa ilahang marriage contract, wa pa. Wa noon. Kaya wala may marriage contract yung tinuod. Mo to'y tubag sa imong pangutana. Okay, next nga mangutana. So ang akong pangutana, Brad, aduhan ako kapangutana, ako na lang tibon para usara ka barog. Ang una na akong pangutana, mahitungod ni sa atong icon kanang larawan. Usara si Kristo, so usara po'y panagway sa iyang larawan. Ang akong pangutana, ngano man ang larawan sa ubang nasod, pananglitan sa Afrika. Afrikano man po si Kristo dito. Pananglitan sa Chinese, insect man po si Kristo dito. So muna'y akong pangutana. Ikaduha, others Pilipinas, either Hudeo or Filipino, naman tayo dagway anak. So, ang ikaduha ng pangutana unsa may kalainan ining Eastern Church or Orthodox o sa atong Romano Katoliko nga simbahan. Mao na pangutana. So, duha ang pangutana ni Brad, no? Una, ngano man mo mga Katoliko nga usara man kahaan yung Kristo. Unya anong pag-abot sa mga nasod, pagprosesyon ninyo maglaray man lelahi magdagway. Nay itom, nay panguog ilong, nay taas kaayo, tisoy-tisoy. Nay uban matso, nay uban may bilbil gamay. Unsa man gyud tinuod? Yan na. Ang atong tubag pulos kana tinuod. Take note, si Kristo mao ang dagway sa dili makita nga Dios. Og ang ekspresyon nato isip tinuhuanon, nag-agad ka na siya depende sa atong kultura. Nakuha ninyo? Buti pasabot, pananglitan sa mga Chinese, doon na sila Our Lady of China. Singkit po mata.
Muadto kag Bangkok, Thailand, kay nag-attempt pamigtukod adto og CFD mga year 2016. Doon na po'y Our Lady of Thailand. Nakaana po, taas og kuko na po'y pinatumoy-tumoy. Diri po ka sa Pilipinas, na po'y Maria sang Birhen, di po kay medyo taas og ilong. Pero suod kayo sa atong nasod Pilipinas. Kay gitawag gingan lang man siya inahan sa barangay. Barangay maligon nga barangay kapunungan nga pinili ni Maria. So ang tubag ato tay nag-agad depende na siya sa kultura. Mo na dunay mga ekspresyon. Ang pangutana, daotan ba na siya dili kay ang Ginoo dili man muguba sa kultura. Iya mang hingpiton ang kultura. Sama si Jesus nga artista nga ginganlan og Piolo Pascual. Niining puntuha, nahimo siyang Superman, pag-abot diri Spider-Man, pag-abot diri si Machete, apan maura gihapon nga persona si Piolo Pascual. Si Cristo Karpintero, di nahimo siyang magtutudlo, nahimo siyang mangingisda, nahimo siyang propeta, maestro, nya nahimo siyang sama nato gawa sa sala. Gilansang niya yang kaugalingon nga unta kita untay ilansang. Napuno siya sa dugo. Alang sa atong mga sala. Sumuna ang Ginoo, gumikan kay ang gitukod Katoliko, meaning pagtulunan nga mukaylap sa tibuok kultura, sa tibuok kalibutan, hantod nga siya mubalik, dimudo ang iyang dagway, pagarispituhan sa tanang mga nasod. Mao na giingon sa Isaias 2, versikulo 1 ngadto sa 2. It shall come to pass that the mountain of the Lord's house shall be established at the top of the mountain, and all the ends of the earth, all the nations of the world, maganayan, magambahan, magpasakop ana nga simbahan. Ug way lain, simbahan man na nga gitugod ni Kristo, Katoliko. Kaya ang Katoliko lang ang dunay kapasidad nga unsa. Nga mukaylap sa tibuok kalibutan, isangyaw ang tanang gitudlo ni Kristo ug mag-uban si Kristo hantod sa kahangturan. The triple Catholicity on the character of the nature of the church that Christ has established 2,000 years ago. Kaduhang pangutana, unsa may kalainan ni anang Eastern Orthodox o kita nga Romano Katoliko. Sumala pa sa World Young Students Encyclopedia, matod pa diha, for the first 1,000 years, there is only one religion, Christianity. Hantod gani abot ang mga Orthodox 1054 ning supak sa simbahan, ning gawa sila sa simbahan. Mao na nga, to be a Christian is to be Catholic and vice versa. Karong si manahuna, ang ebanghelyo nato ay ang unang basahon naa sa buhat 11 bersikulo 20 ngadto 26. Kamo mga CFD, memoryado nyo na. Nga naman, ang setting ana, ang unang mga sumusunod ni Kristo nga naa sa Antioquia, gitawag sa unang higayon og Kristiyano. Buhat 11:26. Diba? Mabasa na sa karong si manahuna nga unang basahon. Unya, take note, ang simbahan sa Antioquia, which is around 60 kilometers from Jerusalem, Judea, imo man ang baktason panorte kay padulong man nag-Turkey. Ang unang obispo dito si San Pedro. Pagka 105 AD, kinahanglan ni San Pedro moadtog Roma. Mao na iyang gibilin karon si kinsa? Si Ignacio. Si Ignacio 105, 106 Anno Domini, miingon siya nga ang mga obispo, ang mga Kristiyano nga naa sa Antioquia gitawag og Katoliko. So wherever the bishop is, there is the Catholic Church. Ug ang unang mga Kristiyano, buhat 11:26, gitawag og Christian sa sulod sa Antioquia. Kinsa may unang nagbungat ana nga termino? Narabay mga laing tinuhuan nga, moingon sila nga, unsa di mo relihiyon, brad? Katoliko ko. Ay, Katoliko di ka ako kay Christian. Murag ilang gibulag ang Christian o Catholic. Ang nagbungat sa pulong Christian sa buhat 11:26,
Ibaw mo kinsa? Si San Evodius. Kinsa? Si Saint Evodius, one of the 70 disciples of Saint John, buhi pa si John, gipili si Saint Evodius, maoy nag-asoy nga ang mga sumusunod ni Kristo, tawag ng Kristiyano, kinsa man si San Evodio, usa ka Katoliko nga obispo. Mo na, moingon gani ka Kristiyano, kurihi, meaning i-correct ang atong mga igsuon nga mga dili Katoliko. Ibalik ang lamisa, Brad. Kinsa da ay nag-asoy anang pulong Kristiyano diha sa Biblia. Labaw na diha sa buhat 11:26. Wa man nagipanganlan diha. Bisan pag-ukbo niyong Biblia ninyo. Ang sagrada tradisyon nga wa masulat nag-ingon nga unang dibungat ni ana usa ka obispo nga Katoliko gaginganlag Evodius. I-click na sa internet na naman tay mga cellphone karon. Kung high-tech mo, ingnan ninyo, hey Google, who used the first word Christian? And even karon, naamoy Apple, i-click niyo si Siri. Naamoy Samsung, i-click si Bixby. Naamoy Google, i-click si Google. Google Alert. Ingna, hey Google, who found the Catholic Church? Hey Siri, sa Apple nga cellphone, who found the Catholic Church? Di, mga relihiyoso na mga cellphone kay kompetensya man silang duha. Pero pangutan ang tubag nila, common silang tulo. Si Bixby sa Samsung, si Google sa Android, si Siri sa Apple. Unsay tubag nila? Paingon nimo, hey Siri, Bixby, hey Google, who found the Catholic Church? Ang tubag in taon nila, common. Jesus Christ founded the Catholic Church. Mas maayo pa ang mga hinagiban kay mutugan. Samtang ang mga pastor, bisan pag imo nang iyag-iyag sa ilang atubangan ng ebidensya, di gihapon ka pruiba. Managlahi ba yan ng ebidensya o pruiba? You cannot prove without evidence. Proof is the result of the evidence. Di ka kapruiba kung wa ebidensya. Kung sa lantugi pa na, di ba? So, karon, unsay kalainan sa Orthodox? Ang Orthodox, mga Kristiyano ni atong 1054 nganing bulag sa simbahang Katoliko og nagpadayon na sila hantod karon, ginganlan na sila Orthodox Church. Kabantay mo atong naay gidunggab sa Facebook nga nagkanang kuan, naitabon sa ulo nga bunguton nga tiguwang nga ginganlan og metropolitan nga obispo. Di man to Katoliko nga obispo, Orthodox man to nga obispo. So, atong giampo ang simbahan dunay dokumento ni ana, kining gitawag nato nga kining Nostra Aetate o kining gitawag nato nga dokumento sa Second Vatican Council na interreligious dialogue, naninguha ang simbahan nga mabalik sila. Kay sa laktod sa pagkatinuod, kung doon na may mga dili Katoliko nga naa sa tong palibot karon, kung unsa man ang kaayuhan kay nagbasa sila Biblia, properly belonging na sa tinuod nga iglesia. Mao na kita nga naa sa tinuod nga iglesia, we have the highest obligation to know and to engage conversation with them. Mao na atos lang pasabton nga Brad, tama man na nga nigamit kag Biblia. Apan kanang Biblia ang imong gihuptan, sometime wa pa mausong printing press, giampingan in taon na sa amuang mga kaobispuhan. Mao na nga dunay mga hitabo nga gipadlakan kay nadtong panahona kinahanglan ka pa mupatay og 300 ka mga karnero, paugahon ang ilahang panit, mag-hire kapag skripturyon usa ka monghi nga batid magsulat. Unya sulaton na sulod sa napulo hangtod 15 ka tuig. Nga ikaw dili nimo na lakan pag makumpleto? Natong panahuna ang Diocese of Tandag pananglitan, dunay usa lang ka Biblia. Kay ang Biblia natong panahuna sa balor karon sa ato ang kwarta, bukabat og 1.5 million ang usa. Dili ka-afford ang usa ka simbahan nga mawala ang ilang kopya kay wa na sila gamiton panahon sa misa. Mo na dunay hitabo sa kasaysayan nga ginalakan
ang Biblia. Dili aron ingon nga dili ipabasa, kun dili ampingan kay wa nay laing kopya, mawala na, mahurot na pod ang 300 ka mga kanding o 300 ka mga karniro. O di malas pa maapil inyong karniro na panahon na. Nganong napulo hantod 15 ka tuig, wala pa nauso ang Dasuriko, wala pa nauso ang Davao Light, wala pa nauso ang electric company, himuon sa panahon sa adlaw. Wa pa'y bulpin ganyan to. Masipir kag kausa, usa ka buok nga kanang kuan, karniro, langkat, usab lapod. Unya, tahion na po na siya. Sa tanaw ninyo, dili lisod? Nauso ang printing press, 1,400, 1,400. Human nga nilupat na sa Kristos langit. Unya, mo yung ka, Biblia lang, maluwas na ka. Ang unang usa ka gatusan og 400 nga katuigan sa simbahan, wa pa mauso ang Biblia, wa pa'y printing press. Kung ikaw karon pobre, di kay kakapalit og isa ka sakong bugas. Unya, kung maunay prinsipyo sa mga dili Katoliko, ay pertindaghanag na impierno. Mao na sayop ng pag-ingon nga Biblia lang maluwas na ka. Ang atong tubag sa Katoliko ana, pastor, basig giluasan ka lang. So mo to'y tubag, sir, ang Orthodox, mga Kristiyano nga nimbulag sa simbahang Katoliko, unya karon ato gyapon ginaampo nga sila mahatiunay sa usa lamang kapanon, diya sa usa lamang ka magbalantay. Laing pangutana. Okay, diri sir. Ikaw? Sige. Mayong hapon sa tanan. Gamay lang ko pangutana, specific lang palihog. Ang Mateo 16:18, nagakantar, si Kristo nagtukod og sa kasimbahan. So, ikaw Pedro, neneng ibabaw ni bato, ako tukoro ng akong simbahan, bisan sa kamatayon, wala dili makabuntog niyan eh. So, sa diha nga teksto, wala nabanggit diha ang word Katoliko. Ikaduhang pangutana, amahan ug ang anak usara apan tulo ka persona, amahan, anak ug ang sa ngalan samahan, anak ug ang espiritu. Sa pulong persona is proper name, apan ang amahan, anak ug espiritu is common name. Yan ang pangutana ko. Salamat, sir. Muratag nag-Bible study, no? Convention/Bible study. Salamat, sir. Ang atong tubag po specific. Sa San Mateo 16, versikulo 18, wa diha panganli ang pangan simbahan. Kay giingon diha, ikaw Pedro ba to? Ibabaw nimo tukuron ko akong simbahan. Apan nganong makonekta man nato siya sa pulong Katoliko, gumikan kay aron maila ang matuod nga simbahan, kinahanglan nakaabot si San Pedro. Tama, mali? Ang kahinagbi, ang kaistorya ni Kristo kinsa? Si Pedro. Ang giistoryahan ni Pedro, si Kristo. Di modo, kinahanglan ang lugar, kinahanglan ang dapit kung diin si San Pedro namatay, kinahanglan doon na nay marka sa gitawag na tog pagkamakailapon sa simbahan. 2017, palaran ko na nga nakaadto ko anang Roma. Nakatungtong ko anang lubnganan ni San Pedro. Maunay una nga sementeryo panahon ni Constantine the Great. Diha gilubong si San Pedro. Unya, karon mauna ang sentro sa simbahang Katoliko. Atong balihon ang lamisa. Kung matudlo sa laing tinuhuan nga dadto gilubong si San Pedro sa ilang simbahan, basig makaangkon sila sa usa sa mga marka. Apostolikanhon. Niining upat ka mga marka, usa, balaan, Katoliko o apostoliko nga simbahan, walay bisan kinsa nga tinuhuan sa karon nga panahon gawa sa simbahang Katoliko ang naa niini. Gani ang hagit sa simbahan bisag usa lang sa upat naa sila. Apan hantod karon bisan patayng lawas ni Judas naunta silang simbahan, wa gyoy makita. Para matultulan unta nga apostolikanhon. Mo na sa San Mateo 16:18, ang ato ang masulti diha si Kristo mo'y nagtukod. Buti pasabot,
pagtan-aw nimo sa SEC registration kung si Felix Manalo mo'y nagtukod, dili na tinuod nga Iglesia ni Cristo. Kung sa MCGI, sigan lang nato Eli Soriano mo'y nagtukod, sumala sa gipirmahan, dili na tinuod. Hilabaw pa nga si Kibuloy nagtukod sa Kingdom of Jesus Christ, the name above every other name. Ikuhaan ang laglisensya ang mga pusil. Tungod kay hantod karon, dili samas tong Ginoo, panahon sa Birni Santo, ni surrender atong Ginoo aron ilansang sa krus. Apan ang bag-ong propeta nga nagpakapropeta, hantod karon gipangita na lang ni kupas ng waran to baris, wa lang gihapon mitungha. Ikaduhang pangutana sa Juan 10:30, ako ag amahan usara. Unya, ngano daw ang amahan, anak, Espiritu Santo, common name daw siya. Sa ato ang grammar, makonsider nato na. Pero ang grammar sa Ginoo lahi man, kay ang pulong amahan dira capital A man, dili man na small a kay mo basahon. Unya ang anak diha dili man na capital dili man na small a. Big A man na, o ang Espiritu Santo capital E man na, capital S. Mo't pasabot persona referring to unsa man proper names. What is the name of God? San Mateo 28:19, in the name. Kabantay mo pag manguros mo. Unsa isulti ninyo? English usa ta kay grammar man ni ato. Ha? In the name. Unya of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Pangutana. Tuluman ka ngalan, nganong in the name lang man, nganong dili man in the names. Wa mo mahibulong niya na. Kay ang pangalan sa Dios, Yud He Waw He, sa Tetragrammaton ay Amhuam. Nga sa dihang si Kristo ni kayab na sa langit, ang iyang ingon, sa ngalan, sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Wa niya na gibulag ang esensya, nabulag ang pangala, ang persona. Father is different from the Son and the Holy Spirit. Pero dili sila managlahi nga kinaiya, usa lang ka kinaiya nga ginganlan og Dios. The Father begets the Son was begotten by the Father, and the Holy Spirit proceeds from the Father and the Son through inspiration. Mao nang dogmatic formulation of the dogma of the Trinity. Ug walay makalapas niya na. Mao nagingon sa 1 Juan 5:7 ngadto sa 8, dunay tulo nga nagpamatuod, ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo, ug kining tulo usara. Ang yawa gani Santiago 2:19 nagtuo ganing usa lang ka Dios, himuon nimo nang duha, alabaw ka pa si yawa. Ha? So mo to'y tubag, Brad, nga kato dili to siya common name. Proper name to siya, referring to the triple persons, no? Sa isa lang ka essence nga gitawag nato og Dios. Okay, lain pangutan na. Pangutan na, Brad, valid ba ng simba sa SSPX kaya ang SSPX ilamang ipamatuod nga ang atong pagsimba is invalid. Maura? Nahibaw mo unsa ng SSPX? Pamilyar mo na? Kisa may pamilyar, taas ang kamot para makita na konsensus. 1, 2, 3, 4. Kamay raman di ay. Nara mo sa mga 0.2% siguro. Ang SSPX, Society of St. Pius X. Usa ka grupo nga gitukod sa usa ka kanhing arsobispo, unya gisuspended sila 1975, unya gi-excommunicate 1988, unya gilibkas ang excommunication ni adtong 2009. Ang ilahang misa balido, apan ang ilahang pag-operate, meaning ang ilahang transactions sa mga magtutuo, ginganlan na sa canon law og illicit. Meaning, wala nag-ooperate sa normal nga pamaagi. Pulis ko sa Davao. Pag-abot ako diri, pulis gyapon ko. Pero wa ko'y katungod manakop diri. Kaya nga kung assignment naa sa Davao. Balido ko nga pa nga pulis. Pero pag-abot diri, magbakasyon ra ko. Nakuha ninyo? Sa samang pagkaagi, ang SSPX mga balidong pari.
the moment nga gihimo silang pari sa ilang mga obispo, automatic litis sentensi, excommunicated ang mga pari. Mo na ibalaod simbahan. Motambong ka silang misa, balido. Pero pagawas nimo, conscious ka nga maunay kahimtang nila, nakaambit ka sa ilahang pagrebelde sa simbahan. Nakuha ninyo? Basi na ipalo-up nga pangutana. Wala na. Ikaw na lang, ikaw na ma'am sunod. Diri kay para makita. Diri ma'am, diri. Ang mangutana mo tindog diri. Okay, maayong hapon, Brad. Kanina kahatag yun ni sa ako og kanang conflict kay nagka-chat mi sa akong friend. Medyo nakaingon jud ko nga wa gyud ko makatubag exactly. Ang akong pangutana, subay sa imong gisaysay, ang atong simbahang Katoliko gikan sa Roma, Spanya hangtod niabot sa Pilipinas sa tuig 1521. Ang akong pangutana, unsa may nauna, Muslim o Katoliko? Salamat, ma'am. So, unsa ba'y nauna? Kristyanismo o Mohamedismo? Mohammedans. Si Muhammad na tao niya itong 570. Then, nahimo ang iyahang tinuhuan nga Mohammedism or Islam niya itong 623. Si Kristo na tao, ug namatay na lang para at least duol-duol gamay, 33 AD. So kung gikan 570 minus nimo 33 AD, roughly na ay 540 years na time gap. So kung imuhang tanawon, kinsa may nauna? Of course, si Kristo. 1 Juan 5:4 ngadto sa 5, kung si Kristo wala pa nabanhaw, kawang ang atong pagtuo, ug mauni ang nakapapukan sa kalibutan ang atong pagtuo. This is the victory that conquers the world, our Catholic faith. Nganuman, maulang ni ang tinuhuan nga pag-ingon sa nagtukod, Juan 10:17 ngadto sa 18. Walay bisan kinsang makapatay kanako. May gahom ako paghalad niini, ug may gahom ako usab pagbakwi gikan niini. Sa ikatulo ka adlaw, base sa siyensya mo, aksyon nagdunot ang patayng lawas. Mauna sa banag-banag sa adlaw nga Domingo, instead nga madunot ang lawas sa atong Ginoo, ang atong Ginoo buhi ug wa na makinahanglan og tambal pag-usab. Samtang si Muhammad purya hisgot sa maigsuon natong mga Muslim kay girespeto man nato sila, ang ilang magtutukod nga si Muhammad hantod karon nagpabilin gyapon sa lubnganan ug wa gyud mabanhaw. So kinsa may nauna? Ang mabuot nga lungsod na mo'y mutubag. Salamat. Lain pangutana. Follow up na ako, Brad, kay mauna akong gisulti. Pero ingon niya, sa Pilipinas man, 1521 niabot ang Kristyanismo sa Pilipinas. Hasa may nauna? Sa Pilipinas, kay sigon sa imong gisaysay, gikan sa Roma, Spanya, niabot ang Kristyanismo sa tuig 1521. Mao po na akong gitubag sa iya. Pero ingon niya nga sa Pilipinas kung kinsay nauna. Kay 1521 man kuno niabot ang Kristyanismo sa Pilipinas. Ang atong tubag mao nga ang Pilipinas sawa pa na sa gitawag og Pilipinas, dun na nay mga nagkalain-lain nga mga ethnic tribes. Dili na tinuod nga gidominahan sa mga Muslim ang atong nasod. Dunay daghan kaayo nga mga ethnicity. Kung imuhang tan-awon ng sociology, magtuon ta ni ana adto kas DSWD ug sa local government gamit ang RA 7160, doon naman ay census. Masabta nato nga ang mga isuon natong Muslim wala na ning kuyanap sa tibuok Pilipinas. Dunay Muslim, yes. Kay take note, paabot ni Magellan o si Father Pedro Valderrama, 1521 naman, unya 623 or 7th century, ni kailap naman og kuyanap ang mga Muslim sa lain-lain nga lugar. Tama? Apan dili ka na makaliso sa usa ka kamatuoran nga ang nag-una nga tinuhuan
naguna ang zaman, Kristyanismo. Ha? Kay kung naulahi ang Kristyanismo, nauna ang Muslim, dapat ang pangalan sa tong nasod, wala gipatol kay Haring Filipe II. Dapat nakapatol na sa kung kinsa ang sultan na nagpanahuna. Sugot mo, inyuhang nasod, dato puti ang pangalan. Ha? Sugot mo, Lapu-Lapu. From the land of warriors, Lapu-Lapu. Sugot mo, nga na pangalan? Pwede man, mag-request ta, mag-plebisito ta. Pirmahan nato sa tibuok nasod. Pero respetuhan magunato ang National Historical Institute. Take note, ang mga pangalan, doon na lalum-lalum nga rason nga nung gihimo na nga pangalan. Sa samang pagkaagi nga ang pagpangalan nato sa atong mga anak o sa kasagrado nga otoridad nga gihatag sa Dios, kay panahon nga mamatay ta og mubalik ta sa Dios, og sa dihang ang Dios mubalik sa ikayang ikaduhang pagbalik, ang tawag niya sa tua dili ang atong angga. Ang itawag niya sa tua ang pangalan nga gipangalan sa atong ginikanan. Ingana ka mahinungdanon ang pangalan. Mao to'y tubag sa imong pangutana. Hello, hello. Napaki-follow up? Dahil isa, mangutana, sir. Mayong hapon, Brad. Wala agad ako pagtuluga ng mga eksplikasyon ninyo, Brad, sa Kampor Alima kaina. Unahon ko na kaina paghisgot ang Kampor Alima. Ako, yung membro ako itong tago-tago matuon kay unong itubag ko lagi. Nadi siya kay balo. O niya, ang ako pangutana karon, Brad, sa ikaw na National President, kano saan natukod ang CFD o kinsay nagatukod? Primero pangutana, ikaduha ko kinsay nagtukod. Ikatulo, nga anong naamay pagsimba sa Sabado, labi na sa mga Sabadista, o ang Katoliko, sa Domingo man ang ila. Hindi nga akong ipaklaro, Brad. Duhara ka pangutana tay. Nakuha na ba yung Biblia kaya binahog daghan to. Duhara di ay siya. Salamat. Ang CFD, Catholic Faith Defender mo, ay pinakaunang kapunungan nga nagadepensa sa pagtuong Katoliko nga naa sa Pilipinas. Proud ta nga moingon nga Philippine-made ang Catholic Faith Defenders. Ang atuang mga contemporary naa sa Oxford, England, kining gitawag natog kining Catholic movement, mga karaan kaayo nga mga profesor sa Oxford University nga nagadepensa sa pagtuon niadtong 1900. Unya sa karon nga moderno nga panahon sa Amerika na ay Catholic Answers. Naapoy Catholic Apologetics International. Unya kung diri po ka sa Manila, doon na po'y Defensores Fidei Foundation. Doon na po'y St. Peter's Men's Society. Unya doon na po'y pagsiak-siak sa ngadto-ngadto, doon na po'y gitawag na to nga CFLAM. Unya ang CFD, since 1936, nagsugod siya sa gamay nga gitawag na to Bible study. Pinaagi nila ni Monsignor Montesilio. Unya human ni ana, giformalize siya sa dihang nagpagupit si Attorney Mel Kaumiran, kauban sila Pedro Cabaluna, ilahang na desisyonan nga why not iparehistro na to ni kani nga grupo aron nga mulambo kini sa tibuok Pilipinas. Ingon man June 4 o June 3, 1963, opisyal nga giparehistro sa gobyerno ang atuang kapunungan nga Catholic Faith Defenders. Ug nagsaulog ta sa atong ika-60 nga pagkahimugso niadtong 2023 ug karon 2024. So nasulod paghapon ta sa maong kasaulugan. Og puryabuyag kaluoy sa Dios, no? Daghan na kaayo ta og mga membro labaw na sa Luzon, Visayas ug diri sa Mindanao. Ug unya daghan na kaayo ta nga mga depensor Katoliko sa social media, unya daghan na ta nga manubag. Dili lang kay pipila ang manubag sa pagtulunan nga gisupak sa mga kaigsuonan nato nga mga dili Katoliko. So narehistro 1963, June 3, unya ma-renew ang atong Convention National June 8 to 9 sa Antipolo, Diocese of Antipolo karong Hunyo. Sa ako ang State of the CFD Address, ako ang hisgutan ang mga current development, may labot ang administrative concerns sa atong kapunungan.
Maundang na ng kulurom nga mga CFD. Maundang na ng magdaladalag CFD apan wala na hatiunay sa usalamang kapanon diha sa usalamang ka magbalantay. Dili igo nga magsuot kag uniforme. Dili igo nga kaila nimo ang mga CFD. Ang saktong CFD motuman sa kung unsa ang kapunungan nga mga mando. Mao na ongoing ang ato ang census karon. Ongoing ang pag-verify sa itong mga public information officer sa mga lehitimo nga grupo. Kaya nga naman, muabot ang panahon nga ma-professionalize na pag-ayo nga itong team o ipakita na namo ang ato ang hulagway sa Catholic Faith Defenders. Mo na ngay ampo ninyo ang atong kapunungan. Maura ni nga kapunungan sa sud sa simbahan nga nasudnon og walay kwarta. Nga ang kwarta gikan sa bulsa sa mga volunteer nga mga depensor nga usahay pagyod di pagyod pasudlon sa mga parokya. Sa katarungan nga kuno wa makahuman og formal nga pag-edukar sa Sagrada Biblia. Nabati ko na. Kanang ikaw pa'y mugasto, ikaw pa'y mo lecture, ikaw pa'y dauton. Tinuod. Nabati ninyo na. Yes. Nga unsa may pabilo nga nagpabili nato, what binds us in common is that we were once attacked by the enemies of the church and we were once evangelized by a Catholic faith defender who is neither a professional nor a biblical scholar. Yet they were able to prove, based on the sacred scripture, the tenets of the faith. Mao na nga ayaw mo kahadlok, penetrate sa mga parokya. Tabangan nato ang simbahan. Kay kung managhan ang nag-alagad sa simbahan, mukunhod ang mga tambay. Pag mukunhod ang mga tambay, ang mga batanon musod sa simbahan, mugamay ang kriminalidad. O kung mugamay ang kriminalidad, ma-appreciate ka na sa kinatibukan. Bot pasabot nga ang Catholic Faith Defender sa kinabuhi sa simbahang Katoliko sa Pilipinas nakatampo sa bisan unsang pamaagi. 60 years na tabay. Wala ni kwarta nga kapunungan. Pero nganong naata karon, unsa may komo nato, nganong naghiusa man ta. Gumikan kay kita, nagdilaab ang atong pag-alagad sa Dios, nagbuntaob ang atong kasibot nga dipinsahan ang pagtuong Katoliko. Kay kita di nato tugtan nga dunay usa ka turil, dunay usa ka gitawag nato nga mga panon nga mawala, mo na inay atuwa silang panalipdan. Why we do apologetics? First, is aron ipasabot kung unsa ang pagtulon ang Katoliko. Second, to strengthen those who are weak. Atong panalipdan ang mga huyang. Kay ang pagka-CFD dili pud ni para sa tanan. Mao to sa kong intro kaganina, ang pagpanalipod sa pagtuong Katoliko usa ka bukasyon, dili pud ni angay sa tanan. Mao na gingon sa 1 Corinto 2:12-27, dunay gitawag maayo ka mo kanta pag choir. Dunay gitawag nga maayong mubasa nahala pag reader. Dunay gitawag nga maayo kayo mo explain mahitungod sa liturhiya nahala pag BLS. Dunay gitawag nga maayo kay mo amumas pamilya nahala pag pro-life. Pero how about maayo ka anang tanan? Unya maayo pa jud ka mo depensa sa pagtuo. Kada istorya nimo siprihan og sita sa Biblia. Sa tan-aw ninyo. Dili ba na mo siga ang mata sa inyong giseminaran niya mo ingon sana all. Huh? Mo na ang CFD karaan na kaayo. Kunya sa ikaduhang pangutana basig makalimot ta nganong Sabado sa panahon ni Moises wa pay kalendaryo. Wa pa nang Lunes, Martes, Miyerkules, Biyernes. Mo nang ampulong Sabado diha diri sabton nga Sabado nga kagahapon. Kundili from the word Sabaton meaning magpahulay ka or Sabbath. Genesis 2 versikulo 2 ang Dios mipahulay.
Pangutana, Sabado to? Gingan lang ba ito nga Sabado? Human mahimo sa Dios ang tanan, may pahulay siya. Yeah, Sabado. Sabado? Wala. Exodus 16:23, si Moises ang nagpili sa adlawng Sabado. Dili ang Ginoo mismo. Kay aron handumon ang usa ka dako kaayo nga unsa man milagro sa Dios nga mao ang pagsaylo nila padulong sa yutang gisaad. Mura gug kitagot, sugton kasi mong uyab, ay tama, August 8 daayron ato aning handumon, August 8 anniversary. Kinsay nagbuot? Ikaw. Kuha ninyo? Ikaduhang Pedro 3, versikulo 8, ang usa ka libo sa Ginoo usa ka adlaw sa tao, ang usa ka adlaw sa tao usa ka libo sa Dios. So kung ikapito kaadlaw nagpahulay 2,000 years pa man ta karon, ikaduha pa lang kaadlaw sa Ginoo. Wa pa nagkapito. Mo man ka na gusto nimo ipasabot. Granting without admitting. Lain pa. Isaiah 1 versikulo 3. Kay wala man nakaila ang mga Israelita sa Dios, mao na nga gibuot sa Dios nga tagaan gid sila og usa ka adlaw nga magpahulay in remembrance of that saving works of Yahweh. Mo na hinungdan. Salmo 33 versikulo 6, memoryado man na ninyo nga ang kalibutan gihimo pinaagi sa pulong. Unya ang parallel ana nasa Juan 1:3. Omnia per ipsum facta sunt. Og ang tanan gihimo pinaagi sa yang pulong. Unya sa 14 sa 1, og ang pulong nahimong tao. Kinsa man to? Mo to si Kristo. Mo pasabot, gihimo ang kalibutan pinaagi sa pulong, dili pinaagi sa adlaw. Ang day 1, day 2, day 3, it's just a descriptive language sa Genesis denoting perfection. Diba sa kada himo niya moingon ng Ginoo, and it was good. Og kini ang gihimo og maayo. But pasabot, kana nga mga numero nagkahulugan kana nga perpekto ang gihimo sa Dios sa kani perpekto, sa kani perpekto. Manay pasabot ana. Lain pa sa Hebrehanon 4:8. Memoryado niyo na kung inyong kinaon mga sabadista. Unsa may giingon? Di ba? Kung nakahatag pa si Moises og tinuod nga pahulay, ang Dios di na ta maghisgot pa og lain pang adlaw. So gikan sa Sabado, ingon ang Ginoo, ingon si San Pablo ngadto sa taga-Hebrehanon, ang Dios maghimo pod og laing adlaw nga lahi sa gipili ni Moises. Kung ang adlong Sabado gipili ni Moises, ang imong choices na lang Lunes ug Domingo. Lunes, Martes, walay Sabado, Domingo. Ang imong choices, dili na Sabado. Mapadayon pa ko? Tama naman siguro to? Ha? Colosas 2, versikulo 16 katos 17. Ang mga balaod, ang 613 ka mga balaod ni Moises, there were 613 Mosaic law. Taman lang na ni Juan mga magbubunyag, Juan 1:17. Ang katumanan si Kristo. Si Kristo nabanhaw sa adlaw nga Domingo. Ang adlaw sa Ginoo, this is the day that the Lord has made, adlaw sa Domingo. Nabanhaw ang Ginoo sa adlaw sa Domingo. Dili sa adlaw nga Sabado. Si Kristo nagpahulay sa lubnganan. Apan ang adlaw sa Ginoo, this is the day that the Lord has made, let us rejoice and be glad, adlaw nga Domingo. Mo na sa kinat sila nga Biblia, Spanish nga Bible, des pinadayag 1:8 man siguro na, or 9, gingon diha, El Nuevo El Domingo. Di man ta katsila, no? Di man mo taga sa mga ilong, parehas man ta. Ha? Unya buhat 20 versikulo 7, nagpahulay ang mga unang katilingban nga gitukod ni Kristo sa adlaw nga Domingo. Ang Sabado sa gabi imanggod ug sa hapon, Domingo na ang equivalent. Sa reckoning sa Jewish calendar, sunrise to sunset na sila. Mo na nga kabantay mo sa simbahan, dunay Sabado sa hapon nga quote-unquote anticipated mass. Kaya wala magoy pulong anticipated. Para dali lang masabtan ba. Pero actually, kana nga misa, Domingo na nga misa.
Kay sa kalendaryo sa mga Hudyo, ang Sabado sa hapon, Domingo na sa kalendaryo sa Kristiyano. Kuha ninyo? Mo to'y tubag sa pangutana. Hello. Mayong hapon sa tanan. Lahi po ding ako pangutana. Bago lang, ang among katekista nga nag-announce nga bawal magsigig pangalawat ang bawal magsigig kalawat ang naggamit og mga contraceptives nga walay mga kumpisal. Sunod, nasuko man ang mga babae nga nagamit. Niingon ang service nga nagsabot na ang gobyerno o ang simbahan kabahin ni ana. So ang akong pangutana, tinuod ba nga ang simbahan o ang gobyerno nagsabot kabahin ni ana? Ingon ni BBM, nagsabot daw si Digong ug si Xi Jinping. Doon na sila'y sabot, mahitungod sa South China Sea. Nga gitawag West Philippine Sea. Sabot lang. Wahat na kabaluon silang gisabutan. Komedya ra, te. Ha? Ang tubag na to ni Ana, di man ko taga-gobyerno. Ang tubag na to ni Ana, naa sa 1 Corinto 11, sugod ta sa 25. Take note, ang pangutana ha, sala ba or tama ba ang giingon sa mga katikista nga magsigig pangalawat while at the same time gagamit og contraceptive, sala ba? Ang meaning contraceptive, Latin man na, contra meaning against. Nya, septio, pasabot pagpanamkon. Pasabot, gagamit ka contraception, meaning, dili ka gustog kinabuhi. Entonces, ang simbahan, ang label ana sa imuha, mura ka og murderer. Under na siya sa, unsa man, 6th commandment. 6th or 5th commandment? 5th commandment, thou shall not kill. Kay ang 6 man kay thou shall not commit adultery. Mo nagibutang na sa 6. 666. Pasibog kag usa, giingon diha ayaw pagpatay. Take note, ang ayaw pagpatay, sunod na siya sa tahura ang imuhang ginikanan. Ang Decalogue, ang napulo kasugo sa Dios na bahin sa duha. Ang unang tulo mahitungod sa Dios. Ang katapusan nga 7 mahitungod sa tong pagkinabuhi sa kalibutan. Unsay una? I am the Lord thy God, thou shalt not have other gods besides me. Then, remember, unsa tong isa? Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Then ikatulo, remember to keep the Lord's day. Mo na itulo, atong obligasyon sa Dios. Ang 7, una, tahura inyong ginikanan. Kay extension sila sa Dios by virtue of relative authority. Dali man ka ikaw ginikanan, gitagaan ko oportunidad nga magbuhi ka og kaning tao. Wago na gihatag sa uban, gihatag na sa imuha. Ha? Unya, ang sunod na, thou shall not kill. Mao na sa contraception. Unsa may giingon sa 1 Corinto 11:25. Dex, Jeff, Jeffrey. Kabasa ka? Basaha daw para mas makuha nila. 1 Corinto 11:25. Kinsay na apps nga cellphone. Wala ko'y dala Biblia. Di kay, si FD Convention man guni. Nagtuo ko nga na yung mga Biblia. Kinsay nagdala Biblia. Naman to, marihatag. Abrea, 1 Corinto 11:25. 25, sugos 25. Ako'y basa. Ang pangutana ha nga, sala ba ang giingon sa katekista? 11:25. 1 Corinto Kapitulo 11, versikulo 25. Human sa panihapon, gikuha niya ang kupa og miingon, mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan sa akong dugo. Matag inom ninyo niini, buhata sa paghandom kanako. Kaysa matagkaon ninyo niining pan,
ug sa matag inom ninyo gikan niining kupa gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Okay, so ang konteksto ana panihapon sa Ginoo mining misa. Kunya dunay sumpay napa Jeff sa 27. Paminawon nato ni pag-ayo 27. Busa ang mukaon sa pan sa Ginoo o muinom gikan sa iyang kupa sa paagi nga dili takos nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Busa kinahanglan nga ang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon ug unya mukaon sa pan ug muinom gikan sa kupa. Padayon, kay kun dili niya ilhon ang kahulugan sa lawas sa Ginoo, inigkaon niya sa pan ug inig-inom gikan sa kupa, siya ang nagpahamtang og silot sa iyang kaugalingon. Okay. Ha? Taktay taas pa na, pwede pa na sa versikulo 30. Ay na lang Dex, okay na. Jeff, okay na. Buti pasabot, tanan nga Katoliko nga dunay pribilehiyo nga makakalawat atol sa Santos nga misa ug unya nagtangag sa iyang kasing-kasing og dagko nga sala. Namatod pa sa 1 Juan 5:16, sala nga mortal. Kinahanglan susihon niya yang kaugalingon. Mao na nga katong katikista ni ingon, kinahanglan mo refrain, dili usa mo kalawat, kay susihon niya ang kaugalingon, kay ang mando mahitungod sa paggamit og contraception, gidili sa sugo sa Dios, mao to'y tubag. Og dili lang contraceptive. Bisan unsang sala nga ikamatay mortal sin, kinahanglan nga susihon nimo yung kaugalingon. Di mo matingala sa sigid yung kalawat, pag abot sa balay, mamalikas gihapon mo. Nga naman, kay ang grasya unta nga mutapion sa atong kasing-kasing, gumikan kay nagbuntaob ang kangit-ngit sa atong kalag, dili makita ang kahayag nga gikan sa sulod, masuspended siya. Tungod kay wala ta nagsusi. Kapila ba ta mangumpisal sa isa ka tuig? Kausa. Although mauna ang sugo sa simbahan, pero mauna ang pinaka-minimum requirement. Ngano mo settle man ka sa minimum nga naay may maximum. Unsa ang maximum? Each time conscious of your participation on the occasion of sin should refrain you from taking Holy Communion. Instead, you avail the sacrament of reconciliation or confession, and then you go to the sacrament of the Holy Eucharist. Dili pwede mangalawat ang usa ka Katoliko nga napuno sa kasalanan. Of course, ang pare, pag muduol ka, di mangyug ka i-x-ray. May lag si Padre Pio ang imuhang duulan. Kay kabalo siya sa imong sala, di ka pa mangalawat. Nabitay ni duol dadto nga mason, pag duol niya, pahilak-hilak pa kunuhay, niingon si Padre Pio, uli oy, balik diri pag imo na ikumpisal sa kuha nga mason ka. Nasyak sigang matas mason. Na ay usa ka tawo lalaki, perting tisuya, gikan pa og Pransya, unya Italy man to sa San Giovanni Rotondo, ang lugar ni Padre Pio. Nakaadto man kuha ng lugar. Kung asa siya namatay, asa siya nagministeryo, asa tong samad sa iyang kamot, kay stigmatic priest man na siya. Paglingkod lagi sa katong tisuyon, ang iyang gikumpisa lang iyaha lang usa ka kabit niya, tuloy ang kabit. Nitan-aw ras Padre Pio niya. Yan ingos Padre Pio, ang duha di ay ning gawas oy ni pauli, unya ulan-ulan kay winter, perting tugnawa sa gawas, wa day siya ni uli. Dadto siya sa kabugangan kay kanang San Giovanni Rotondo na bukid pa na. Mura man nagkanang unsa ba na diri kanang barubok ng bukid likods bukid. Naaptan siya buntag, nauga iyang sapot. Nya magpakumpisal na mo sa Padre Pio pag alas 7 buntag pag human siyang misa. Niluhod po siya dito, tingalas Padre Pio. Pagtanaw niya, niingon Padre Pio, o kumusta man, okay na ka? O sige, gawas na, gipasaylo na ta ka. Wala ni nagihulat nga mo istorya tong tao. Nga naman, nabasa naman yung kasing-kasing, nga nagbasol ko siya, lalimang kag, nagpundor siya sa gawas. Kay natingala siya nga nuning parian eh. Kabaluman nga, doon ako itulog kakabit, o sa road ako ikubisal. Huwag ka nang pariaron, hantod karon ang yang lawas, wagid madunot.
I-click nyo sa internet, Saint Pedro, Padre Pio Pietrelcina. Ha? Na ako'y libro ana niya 365 days na meditation. Kada adlaw pagmata nako, sa di pa nako basahon ng ebanghelyo ug magampo sa Birhen sa Guadalupe, basahon ko tong everyday niya nga meditation. Kung karon April 28 akong basahon. Nya mao na ang ako ang baunon sa tibuok adlaw nako nga pagpuyo aning kalibutan. Buti pasabot na ko mga igsuon, ang contraception sala nga dili gyud basta-basta nga mapasaylog ordinaryo. Naibaw ba mo kung nagpa-abort ang usa ka babae, dili na mapasaylog ordinaryong pare? Sa canon law, obispo ray makapa-absolve ana. Og mason gani. Doon na may membro sa ato ang grupo sa Our Lady of Guadalupe. Kalabo ni Dr. Paderna, usa ka ophthalmologist nga batid sa sa Davao, mason yung papa, 32nd degree. Pinakadako nga mason kay abogado man panahon ni Cory Aquino. O nga mga anak dimulay. Apil siya dadto. Kabalo ba ka nga bag-o lang niya nasabtan ang pagtulon ng simbahan, gipa-renounce niya iyahang pagkamason at tubangan sa obispo sa Bishop Palace na tumiaging tuig. Unya, doon na ko'y permiso nga miingon siya nga, Brad Ryan, you can tell this story to everybody for the purpose of edification and sanctification of souls. Hantod karon, dunay pangutana si Bishop Cortez. Gi-clarify niya kay basig na usab ng tudlo sa simbahan mahitungod sa mason. Unsay reply sa Dicastery for the Doctrine of the Faith. The same lang gihapon. Ang 1983 ug 1995 nga dokumento gikan sa Congregation for the Doctrine of the Faith ug ang karaan nga canon law ang bag-o nagkahiusa nga hantod karon nga kung ikaw mason ug kabalo ka nga ikaw mason, dili gyud compatible ang imuhang pagka-member ni anang grupuha sa simbahang Katoliko. Hantod karon nagpabili na siya. Manay tubag sa pangutana. Hello. Okay, mayang hapon, Brad Ryan Melihina, our National Safety President. So, from Tandag City Chapter, so manay pangutana. Ang pagpasipala ba sa santos nga lawas ni Kristo o Eucharistia, pinaagi sa pagtunob-tunob, gigamit og anting-anting, o gigamit sa pagbuwang, is panisabol ba sa late sentency? Late sentency sa canon law. Ha? Nakoy canon law dire. 1983 nga Code of Canon Law. Ha? Ang giingon dire, pag blatant or tinuyuan nga pagbugal-bugal bisan gani sa mga sacramentals. Labi pa sa mga sakramento. And even pagbugal-bugal sa Santo Papa. Akong basahon ha? Canon 1373. Atong basahon. Sumala dinhi Canon 1373. A person who publicly incites hatred or animosity against the apostolic see, meaning ang Santo Papa, or the ordinary, and even sa obispo magbugal-bugal ka because of some act of ecclesiastical office or duty, who provokes disobedience. Kana imo bitawng halingan og storya nga ayaw na sundan yung obispo. Ayaw tuman anang gingon sa inyong Santo Papa. Sa gingon, shall be punished by interdict and other just penalties. So in connection sa mga sacraments, take note, bisang wala pa'y termino sa canon law ang tawag ana, unsa man? Sacrilege. Pagbiay-biay sa mga butang na balaan. Sacrilege. Unya, kung tinuyuan, kanang dili ingon nga, sulat kanang accident lang, tinuyuan gyud, of course, no? Kana, dunay gitawag na asimbahan ni ana, nga mamahimo kang imbestigahan, unya mamahimo ka nga,
excommunicate. For example, lay minister ka. Di ba naisinina ang lay minister? Kanang extraordinary minister of Holy Communion? Niya paghuman, wala ka nagsinina. Nikalit kag sulod sa Santo Kriste. Wa ka na nangid sa pari. Nanguha ka og hustiya. Kato siya nga klase nga akto, kung ako paris-pris ato, ang una na kong himuon, reparation. Paghuman na mangayo ko og explanation sa iya nganong gihimo niya to. Nga wala ka sa imong function, wala ka nagpakalawat ana nga oras, wa pa ka nagsuot og uniforme, unya nikalit ka duol diha. Pari gani magsutana pa mangani. Para mo duol ana. So pag human nga ma-consider ang mga proseso, dunay gahom ang pari nga muingon ayaw nag-serve. Dunay gahom ang pari muingon nga dili na kanako dawaton. Kay authority atong gisgutan ni ana. No? Kaya kung mahibal-an to sa obispo, unya ang pari wala nagpahibalo or wala siya action, pwedeng obispo mo ingon, Padre, i-reassign ta ka sa bukid. Di nako butang agpari ang kana nga parokya. Pili mo. Ingana ang simbahan, kung unsay pagabadbaran sa yuta, pagabadbaran sa langit. Lucas 16:16, ang namati kaninyo, namati kanako. Ang nagsalikway kaninyo, nagsalikway kanako ug sa nagpadala kanako. Mana ang tubag ato sir is duha maguna ka klase nga penalty. Ipso facto o laissez fecunde. So depende sa case na siya. Di na siya automatic. Ang automatic kung ang babae nagpa-abort, kabalo siya nga sala, nagpa-abort, automatic excommunication. Mason, dili na automatic karon, pero pag once nga in due time ma-establish, mamahimo gihapon ka magawas ka sa simbahan. Mo na itubag sa pangutana, sir. Okay, last 2 question na lang. So, ikaw tapos isa na lang pangutana. Maying hapon sa tanan. Brad, maying hapon. Balik ta sa imong topic ganiya, Brad, about sa same-sex marriage, which is physical aspect. Makita na gyon ang akong pagka LGBTQ+ member. 8 years na ako ka-live-in partner. 5 years sa among relasyon, wala gyud kami nangalawat. Pero sige may pangumpisal, sige mig simba, gali ako, ang akong gihimo para mahulipan para sa kuha, para na lang ba ma-cover up ang akong mga kasalanan, nagpamember ko sa mga pwede na ako masudlan nga mga organization sa simbahan. Nag-Legion of Mary ko, then Catholic Faith Defender, tapos ang ako po ginabuhat na may grupo sa mga batanon nga magadto-adto sa lain ng mga barangay, magtudlo og rosary, magkatikays, manudlo about sa cross, sa mahal na berin, tanan mao na mong gibuhat. Despite of sa among pag-live-in, wala mi nangalawat, tapos after, kay 8 years naman after pagka 6 years sa among relasyon, nangumpisal mi sa bago na Paris Press sa amo ang parokya. Grabe ang among kasyak, kay gitugutan mi niya nga mga lawat. Kay kami, Brad, naningkamot gyud mi nga dili mi maka sulod anang pakighilawas. Amo gyud ang gipaning kamutan nga dili gyud mi makigilawas gi. Kay gali nag-adopt mi og baby, karon 2 years old na siya. 2 weeks pa to ang baby pagkatag sa mua. Ginabutang gyud na ako ang bata sa tunga. Kay aron dili gyud mi matintal. Naagyoy mga time syempre tawhanon say matintal ta labi na makita nimo nga nag-ilis. Mga malisyoso. Mag-ilis, siyempre, naamang yung tayo tawhanon nga pagbati. Usahay, naa sa akong mind na gusto na ko siyang kaunon physically. Pero, naagay, moabot sa akong time, usahay, pag mo-attempt ko sa iya ha, moingon siya nga, manangita ni Father kung tugtan ta. Siyempre, dili magita tugtan.
Actually, dili na lang nako panganlan ang mga pare, dili lang usa o tulo ka pare ang among gi pangumpisalan nga nihatag na namo og pagtugot nga mo receive me og sacrament katong Eucharist gyud sa kada simba namo. Kay siya pod ako pod siya gipasuhod sa Legion of Mary para pod siya nga naapod siya religious organization. Nya karon pag-abot pod ni Papal Nuncio, kay siguro ang uban na ibaluman nga ang akong kuya is pare, nag-ask si Papal Nuncio about sa same-sex marriage tungod kay grabe nakatalamak sa tibuok kalibutan. So nag-ask si Papal Nuncio kung naa ba siya kaila or naa ba po diri sa Pilipinas, labi na sa Diocese sa Tandag og case na ingani. It so happen na manghod ko niya. Motong eager si Papal Nuncio na makig-ila-ila sa amoa. Motong time na pag-ari niya sa Tandag, pagmisa niya sa Old Cathedral, giblisingan mi ni Papal Nuncio, uban ang akong anak. Wala man siya gi-ask nga, or unsa, ang iyan kung Katolik ba ang akong anak kung gibunyagan na ba? Nabunyagan na no anamo. Mangutala lang ko, Brad, kay naa manggihigayon nga tungod nag-ipon mi sa ako ang kanang partner 8 years na mi pero 3 years na mi walay sexual usay maglaway lang. Mangutana lang ko, Brad, kung angayan pa ba ko mga lawat or mangumpisal sa ako despite na naay kuan ba eagerness ako nga mo attempt ko og paghihilawas niya. Bisag wala na ko buhata kanang makaya lang nako ba i-control ang akong kaugalingon. Maura to, Brad. Salamat kaayo sis sa imuhang sharing, no? Makatandog kay sa tinud-anay daghan kayo nagpuyo nga sama ni ana nga dili gani makaako og hatag og testimonya. Mao ning giingon sa Fiducia Supplicans nga love the sinners but not their sin. Og ang mga bendisyon nga ilahang naangkon sa panahon nga mutambong sila sa misa, naghatod kanila sa maong consciousness. Nga to the extent nga quote-unquote, maglaway na lang in town. Challenge ba ana siya? Dili lang na alang nila, bisan alang kanato nga mga nagpuyo pod nga dunay mga kauban. No? Kay ang sala dili lang kay kana, matud pa sa Fiducia Supplicans number 22, the sin of the world is great but not infinite. Tinuod nagbuntaob ang sala sa kalibutan pero dili dumalayon. Whereas the merciful love of the Redeemer is indeed infinite. Mabitaw sa pagpasaylo 70 times 7. Meaning infinite, mga pasaylo, pasayloa. Pero sa moral theology, dunay gitawag nato nga different types of sin. Of course, basic catechism, duha ka mga klaseng sala, original sin and actual sin. Original sin, Galatia 3:27, Juan 3:5, pinagis bunyag mawa na. Apan ang atuang kinaiya nga duol ta sa pagpakasala kon concupiscence, magpabilin gumikan sa atuang huyang nga kahimtang. Mahimo lang na siya nga imong masuklan panahon nga mo-avail ka sa mga sanctifying grace nga naa sa sulod sa simbahan. Mao na nga matud pa ni Pope Francis sa iyang dokumento number 20, The Theological Pastoral Understanding of Blessing, one who asks for a blessing show himself to be in need of God's saving presence. Wa man siguro'y moduol magpa-blessing nga
wa mag-ila nga dunay Dios nga nakinahanglan siya panabang. Di ba? Wa may muduol nga magpa-blessing nga naingon nga naa na ko tanan. Magpa-blessing ka na ngayo kag bendisyon sa Dios, dili tungod sa spidu sa suplikansa, dili tungod sa inyong pagpuyo-puyo, tungod nga ang Dios sa iyahang misteryoso nga pamaagi makakita unta ang mga tao sa iyahang tinuod nga misyon sa kalibutan. Balik ko na ko ganina, dunay tulo lang kabutang ano na tao tas kalibutan. Basic catechism, basig nakalimot na ta. The purpose of man's existence, to know, to love, and serve God for order for us to be with Him in heaven. Mao na tulo ka butang, aron mahibaw ta, aron makahigugma ta niya, aron serbisyuhan siya, aron nga makigkuyog ta niya pag-abot sa panahon. Musod na kos moral theology. Naay gitawag nato nga tulo ka mga sangputanan unsaon nato pag-identify kung ayang ginahimo dili na gyud siya maayo. Doon ay gitawag nato nga object of the act. Ang object. Doon ay circumstance of the act. Ang nakapalibot nga circumstansya. Unya doon ay end of the act. Ang resulta sa maong paghimo. Pananglitan, nangawat kag pisi, object of the act. Ang circumstance, pisi nga gikan sa ginamit nga kawayan. Ang end of the act, nawala ang pisi gikan sa kawayan. Ang tag-iya milyonaryo. So pagkuha nimo sa pisi, dili to mortal sin, venial sin ra to. Kay basi gamiton ra nimo nga hikot sa imuhang iro. Lahi pod ng kahimtang na object of the act pisi. Circumstance, iyang gibira. Ang end of the act na ay ulo sa baka. Ang tag-iya, usa ka mag-uuma. Tanaw ninyo, binyal? Mortal sin. Kung ato ang gamito na siya nga kaning pananglitan, ibutang ta nagpuyo-puyo, wala nakighilawas. Unya, dunay higayon nga magsiga na lang ug magpuyo sa kaibog. Ha? Naay gitawag ang simbahan ana sa gitawag og occasion of sin. Okasyon nga makasala ka. Ang ingon sa Biblia, sukli ang yawa ug mudagan, mukaritil siya dagan. Buti pasabot, ang santos dili na masantos gumikan kay nagbalik-balik ang iyang sala. Kundili sa matag sala ang spiritual masters, kana mga mystical saints, kana bitaw magampo manglupad na. Unya makakita na sila og mga pananawon, makabasa na sila sa imong sala. Manay la Padre Pio, Saint Teresa of Avila, Saint John of the Cross, kana ang mga santos, San Vicente Ferrer, nga ipasa lang niya sa iyahang altar server ang pag-ayo sa masakiton kay nagwali pa siya sa 30,000 ka mga tao sa Valencia, Espanya. Ihatag niya sa altar server. Ang altar server mo ay magpaayo sa masakiton. Maayo po ba ya? Meaning, dunay gahom. Ang mga santos, di nila na makabuot kung magsigisag balik-balik sa number 1. Kay naamanay ang sa pagkabalaan. Dunay gitawag na to purgative stage. Dunay gitawag na to illuminative stage, unya doon na gitawag na tog unitive stage, hantod sa katapusan contemplative stage, nga halos maghinalukay na mo sa Ginoo, kay kaila na ang Ginoo sa imuha, ug ikaw kaila na po sa iya. Doon na ang kasagaran sa tuwa manggod, muungot ta sa primerong ang purgative stage. Unsa man? Anabitay kumpisal. Parehas nga sala, balik-balik. Amang umpisal ra ko. Pag human ana, 3 years, 4 years, 5 years, dili niya na mahimo tungod sa mga grasya. Unya, kay naaman ang okasyon sa sala, naaman ang occasion of sin, so dili yun na mawala sa imuha. Ang kuyaw, kanang giingon ni Padre Pio nga, do not wait to repent at 11 when you die at 10:30. Kung natungnan, nga 8 ka tuig, wala lagi. Pero sa panahon nga nahimo na, giatake kas kasing-kasing.
Mao na ang fiducia supplicans nag-ingon, bendisyonan ang tanan irregardless of disposition, tungod kay ang blessing is a way of knowing God and putting in a state ang kana nga gitawag nato couple or kana nga tao living in irregular situation, obtaining an actual grace. Unsa man ang actual grace? Ganiya, sanctifying grace man to. Actual grace, mga grasya na siya nga wa damha. Pananglitan. Nagstorya ko karon, naminaw mo. Wa man nato damha ba nga ingani ato mga topic? Nanganhira man mo diri ko convention ug naas Father Darwin. Pero kani ako gipang storya, although dili ni sanctifying grace, pero naay higayon nga mo-operate ang Ginoo sa atong kalag in a way of actual grace. Ana di ay. Ana, actual grace man na. Sayop di ay ni. Those are actual graces. Once it is built over time, unya panahon sa misa, unya mo kalawat mo, conscious mo nga wala mo'y mga daggo nga sala, ang actual grace maoy maghatod sa inyo sa sanctifying grace, o kung i-maintain ninyo na siya, doon na mo'y friendship with God for the whole week. Unya, pagkasunod Domingo, kung magsimba na pod mo, unya, na-maintain nyo nga status, unya, nagsige mo ampo, naga-increase ang inyong level of sanctity. Mas mukusgan na mo, nga, dili na, mali na siya. Hantod eventually, from purgative, unitive, gitawag na to, contemplative stage, makaingon na mo nga, we should live as celibate while living in harmony. You can live, imong mga kaila, pwede nimo nga kanimong kapartner karon, mahimo nimong amigo, best friends for life. Saint Francis of Assisi, crush kay ni si Sinclair. Unsay gihimo ni Sinclair, nagtukod og Poor Clares. Si Saint Francis of Assisi, nagtukod og Franciscan. Yet, sister sila nga congregation. Nagamit sila, ang ilang affection wa mausab. Usa lang ang wala nila ginahimo, kanang occasion of sin. Nakuha ninyo? Dili po na para sa mga isig ka lalaki o isig ka babae lang. Bisan sa mga bana, oy, tanaw TikTok, real, oy, naamay nakatupis, ang bana pod, dugay-dugayon pod. Unya, naamay gitawag na to sa internet nga algorithm, madugay ka inimog tanaw nag 3 seconds, mauna na ang manggawas. Kung ako karon asawa, kabalo ko nga mauday na ang kalakaran sa internet, ilabay na ko ng cellphone sa bana, oy. Pero kung magsugod mong tanaw sa video ni Father Darwin, dugayon yung tanaw, kabantay mo, pagka next na po ninyong tuplok, another na po nga video ni Father Darwin. Another na po nga video nila ni Rosby. Another video na po nila ni Jeffrey. Another video na po sa mga CFD. Algorithm tawag, ana. But pasabot si computer, nabasa niya, na-war niya iyang utok, nga mao ni imong hilig. Unya, kung masigag tanaw, nagtupis siya. Ay, anak, perminti yun na sa imong internet, makita gina nimo. Unya, karon sa sige nimong tanaw na, atakihon ka. Wala ba yung anak kasiksi sa impirno? Mao dito bags pangutana. Salamat kayo. Hello, so last na nga pangutana ni para mahuman na ang open forum. Maayong hapon sa tanan. May hapon bro. Kini ako pangutana, bahin sa kaning mga patutuo ba? Nami parinti nga wala pa'y 40 dias na matya na sab. Tapos, nabasa na ako sa GC nga para daw mahunong ang kamatay sa ilang magsuon, pabaunan og mga mahait nga mga butang para masumpa ang kamatayon. Unya, sumala sa Hebrehanon 9:27, ang tatagsa-tagsa mamatay man. Wa manggi makakuan ani. Naa pa bay lain ani nga explanation o bersikulo sa Biblia nga atong hatagan og katin-awan kining maong mga patutuo. Bahin ining matud pa nila para masumpa ang kamatay. Salamat, Brad. Anyway, namas Father Darwin, tuhugon na niya unya sa explanation kanang sa mga patuo-tuo. I think murag i-appeal na niya sa yang talk. Pero give me a sense of my share regarding sa duha ka mga matang na kamatuoran.
Una, kining gitawag nato og absolute will sa Ginoo og permissive will sa Ginoo. Ang absolute will mao nga gikan sa sinugdan gihimo niya ang kalibutan hantod na matapos ang kalibutan nakadekreto na natanan. Buti pasabot di ta kabuot sa unsang paagiha kita mamatay. Ang permissive will mao nga sa sulod sa absolute will gitinguha sa Dios nga mo partisipar ang tao. Pananglitan, ang atong Ginoo nagpakatao. Nahimo siyang tao gawa sa sala. Pero ngano man nga sa kangilngig sa sala sa tao. Ngano nga atong Ginoo nga inosente mao may gilansang. Pagbuot ba na sa amahan? Gitawag na siya og permissive will gitugutan kung sa atong termino. Gitugutan siya gumikan kay ang purpose sa Ginoo aron maluwas ang tibuok kalibutan. Gitugutan ning gumbursa nga mamatay aron nga ang nasod Pilipinas mahimong gawas nun. Gitugutan ni nga mamatay aron nga ang tanang katawhan makaamgo nga kini mali. Gitugutan ni nga mamatay sa tuwa man gud ang pulong kamatayon ngilad og kaning kuan connotation. Pero sa Kristyanismo, ang kamatayon mao na tong ticket padulong sa langit. Doon na bitay sugilanon, giingon kinsay gusto sa langit at tanan hands up. Paingon kinsay gusto mauna, wala na hands up. Di ba? But usahay, humanly speaking, dili pod kayo nato ing ana nga madawat ang permissive will sa Ginoo. Buutan man ko Lord, nag-alagad man ko sa simbahan, si ipdigo ko 30 ka tuig na ko. Pero nganong hantod karon wa may asenso sa kinabuhi, pait man lang gihapon. Wala ta kabalo. Basig usa sa mga hinungdan ni ana, wala ka nagtininuod nga si FD, or ikaduha ni ana kung ihatag na sa Ginoo dili gyud na para nimo, or kung ikatulo pag ihatag na basig di ka magaktibo. Or ikaupat, kung ihatag na, basig di na hinong ka mahimong anak sa Ginoo. Nakuha ninyo ang punto? Basahan ninyo sa lente sa pagtuo. No? Isa ra gyud gisiguro sa Ginoo. Ginganlan na sa theology of providence. Nga sa pagkinabuhi nato ning kalibutan na wala taghikawan sa kung unsa ang dapat na anato. Kay kumuingon lang ang Ginoo, sukad karon ang nagkonbensyon sa Barubo, kutob sa inyong pangayoon, ako ang ihatag. Una-una dayon si Rusby. Gusto kog BMW Junior, gusto kog mansion, gusto kog 10 million, gusto ko og kanang kuan. Unya pag-abot sa tumoy, kay ang ingon sa Ginoo tagaan ta mo 1 minute nga mangayo, pag-abot sa 59 second nakalimot man siya nga mangayo siya hangin. Nakalimot siya, gitagaan siya tutanan. Pero wa siya hangin. Patay oy. Kasabot mo sa akong pasabot? Wala mo nangayog hangin, wala ganyong giihap ang pitik sa inyong kasing-kasing, yet God gave it to us. Because what is basic, what is important, what is providentially given, should be given favorably with God, with docility and humbleness of heart. Muna sa mata, pag-ampo na to, sige na patag-ingon, ang imong pagbuot mo'y matuman, fiat voluntas tua. Nga paghumande, paghihatag sa Ginoo, ang akong pagbuot mo'y akong tumanon. Bugoy-bugoy mo ha, mag-ampo mo, kaya namoy pangayoon, dili kay mag-ampo mo, aron ang inyong misyon sa Ginoo nga ihatag kaninyo masabdan ninyo. Or masabdan nato, lahi dayon to ginapangayo, ang ato adeng gusto, anugon kayo. Na? So, nang hinaot ko nga niining ato ang Kulo Kabildo, una sa tanan na lipay ko pag-ayo, niya napod si tatay no, katapusan. Nalipay ko pag-ayo nga nahimamat tamo. Actually, nagalabay-labay ra ko aning lugara. Nagaadto kog Tagbina. Halos kada buwan. Nya mulibot ko aning Barubo padulong og Mangagoy Bislig, mulibot ko dato sa Singapore. No? Mo na nga sige lang magkita-kita ra sa dalan, mo palit kay ko gas diya sa inyong kuan tindahan. Ina lang ko nga kaila ta. Okay? Ako hatag kay tatay. Yes, tay. Brog na may unga na ako ni tatay. Maayong hapon kanimo Padre. O maayo sa nga hapon kanatong tanan. Mga igsoon nahagit ako sa pagpangutana niini basin makatabang kini kanato isip mga Catholic faith defenders. Ang una nako pangutana, ang Ginoo nagtudlo
kang Nicodemo, sa diyan si Nicodemo na nangutana kang Hesus, unsa may akong buhaton aron ako maluwas. Mitubag si Hesus sa bag-ingon, kinahanglan ka magpakatao pag-usab, pinaagi sa tubig o sa espiritu. Duha ka punto ang atong makita diha, pinagi sa tubig sa atong bunyag o pinagi po sa pagbunyag sa Espiritu Santo. Si Jesus ang magbunyag kanato pinagi sa Espiritu Santo. Dinila ko kay taas-taas man eh. Panguta na ramang kuno diretso. So ang Juan 3:5 referido sa bunyag. Si Nicodemo usa ka Hudeo nga sekreto nga tinun-an ni Kristo. Gani kauban si Nicodemo, kauban ni Jose nga Arimatea nga mihangyo sa patayng lawas sa Ginoo nga ilahang tarungon og pahiluna. So si Nicodemo nangutana, mo to ang tubag po sa Ginoo pinaagi sa bunyag. No, be born again with water and spirit. Unya ang bunyag wala na mag-require og age bracket. Di man na mabasa sa Biblia nga ang bunyagan dagko lang. Doon na kay mabasa sa Biblia San Marcos 16:16 nga namunyag ang sa mga dagko. Apan wa magpasabot nga bawal bunyagan ang mga bata. Di na mabasa sa Biblia nga bunyagan nga dili bunyagan ang bata. Ang mabasa sa Biblia, hantod ang tao dili mabunyagan, dili makasulod sa gingharian. Ang bata tao. Tama? Ug ang tao kinahanglang bunyagan. Galatia 3:27. Ang bata tao, Juan 16:23. Ini katao sa bata, ang tao usab, so ang bata tao. Di mo do kinahanglang bunyagan. Kay ang papason diha sa sala sa bunyag, mao man ang sala nga panulundon. Salmo 51. Unya, nakapanunod man ta, Lamentaciones 5:6. Mao na nga papason na siya pinaagi sa bunyag. No? Mao na nga kinahanglan bunyagan tang tanan aron nga kita mamahimo tang kabahin sa lawas ug dugo ni Kristo. Labi pa nga mahimo tang miyembro sa simbahan or katilingban nga gitukod sa atong Ginoo. Mao toy tubag sa pangutana. Okay. Salamat kayo Sir Ryan Mejilano, ang atong President sa Catholic Faith Defender National. Hip hip! Hooray! So grabe gyud kabusog kay Sir sa mga pagtulunan sa atong simbahan nga imong gisabwag